To absent without notice thrice. Kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at ayan ang kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko. Okay, so sabi ni, ang sinabi ni Pangulo na? Or may idea na po ba ang Pangulo hinggil dito sa mga natuklasang bagong mga anomalya? Kali po dito, mas maganda po talagang iparating sa Pangulo dahil paminsan-minsan po pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po kasi agad na mag-judge. So, kaya nga po nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 NEP at ayusin ang dapat ayusin. So, kung may iba pang mga ahensya na involved, ay ganoon din po ang magiging utos ng Pangulo. Reaction by PH. Yan po, magandang araw. Yan, Pilipinas. Yan. Ayan po, meron po mga bagong detalye. Ayan. Ito po, may bagong balita. Saldico, wala na sa Pilipinas. Kumpirmado na po, nasa Amerika na po siya. Yan po ang pahayag ng ating mga spokesperson ng bayan ng Congress, no, na si Princess Abante. Ayan po, no, at yan po ang tutunghayan natin ngayon at pati na po ang mga alam nyo ba mga kareaksyon na meron palang bagong mga insertion na naman dyan sa budget 2026. Ayan, ang mismong Pangulo na ang nagsabi. Ayan. So, tignan po natin sa ating mga bidyong ito, no? So, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, sana po, mag-subscribe na po kayo. Isang pindot lang naman po yan. Subscribe. Ayan. Sa ilalim po ng ating video, may subscribe button po dyan. So, lahat po ng subscriber natin, maraming salamat po. Ayun. So mga kareaksyon, eto na po. Abangan po nito ang ating mga ibang balita, no? Pasok na po natin. Santos Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl, no? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at So, yun po, no? Kumpirmado na kareaksyon, na? Tignan nyo na nga naman, no? Sa bagay, ang sabi ni Senador Marcoleta, sa totoo lang, wala pa naman silang, kaso. So, pwede pa naman silang umalis. Tsaka na lang siguro nila ipapatawag kung sakali. Yan. iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy natin na hinihintay na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas si Ko at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot dyan. So, sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Yun lang. Ayan. So, nag-absent siya, walang notice pala, no? So, ay naku, mga congressman, yamang kaalyado niya, no? Paano nangyari po yan? Ayan. Kayo mga reaksyon. Anong reaksyon nyo po dito? Sila mismo, ito nagbabalita, no? Sila mismo, nag-absent siya. Ayan. Pero dito, absent without notice thrice. Thrice, Yeah. 3 beses. Oh, 3 beses pa pala. Ano, naku po naman. Naku na po naman. Ay, 3 beses pa pala. Ay, naku. O, paano kaya yan, Princess Abante? Paano nyo po kaya sasagutin nito? Ayan. Ayan po ang tanong ng bayan. Paano nyo sasagutin? 3 beses na pala. Ayan. Kanina sa press conference ni Attorney Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at ayan ang kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko.
Okay, so sinabi ni attorney, so nag-promise si Attorney Abante na maglalabas sila ng So yun po, no, kumpirmado na po siya. Ayan, nakalaya na po si Saldico. Nakapunta na po ng Amerika. So abangan po natin si Senador Marcoleta, no, kung ano pong gagawin niya. Kasi po ang mga taong bayan, siya po ang inaabangan dahil lang sa mga investigasyon ng mga flood control. Yan. Kasi po siya na dalawa lang po mahawak ng budget, sabi nga ni Vice President Sara Duterte. Yan. So, dalawa tao lang ang mahawak ng budget. Ayan, noong 2025. Sino? Si Martin Romualdez at saka si Saldico. Yan po ang alam ng bayan. Yan ang po sinabi, no? So, ito po, ipasok na rin po natin ang isang video ni Ate Claire patungkol dyan sa insertion ng 2026. Kung alam niya. Tingnan po natin, no? Good morning. Maraming mga anomalies din po ang natuklasan ng mga congressmen sa 2026 National Expenditure Program. Wow. Hindi lang po yung DPWH. Kung saan, Nako sabi po. ni Representative Puno, meron ding nakita sa Department of Agriculture, DILG, PNP at DOH. Like yung sa PNP po, DILG, yung 8 billion firearms procurement. Ayan po, yung 8 billion firearms, no? Na under kay DILG. Si John Vic Remulla. Palagay nyo po, anong nasa isip nyo, mga kareaksyon, no? Kasi po, ito 8 billion yung mga insertion. Ewan ko lang kung may kaugnayan ba ito sa pag-alis ni General Torre? Palagay nyo, mga kareaksyon. May kaugnayan ba siya sa mga nangyayari dito sa mga insertion? Kaya ba siya umalis o ayaw niya yung mga insertion? Yan ang tanong na rin ng ating mga mamamayan, no? So, eto po. And then 1 billion beautification funds ng DOH, tsaka yung reports po ng allocation for sales scheme sa budget ng Department of Agriculture para sa farm to market roads. Yusek, alam po ba ito ni Pangulo na? Or may idea na po ba ang Pangulo hinggil dito sa mga natuklasang bagong mga anomalya? Ayan po, alam kaya ng Pangulo. Ayan po ang tanong ng isang mamamahayag, no? So, hintayin po natin kung anong sasabihin ni Auntie Claire, kung alam na ng Pangulo o hindi pa. Baka si Auntie Claire, siya alam na niya, no? Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating sa Pangulo. Dahil paminsan-minsan po, pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po kasi agad na mag-judge. So, kaya nga po, nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 NEP at ayusin ang dapat ayusin. So, kung may iba pang mga ahensya na involved, ay ganoon din po ang magiging utos ng Pangulo. So, yun po, no? Ibig sabihin, ang anomalya, naku po naman, no? Ang titigas ng ulo ng mga tao dyan sa mga insertion, no? Ibig sabihin, alam naman nangyayari na yung sa flood control sa mga insertion. Hanggang ngayon, meron pang insertion kabago-bago pa lang ng naghihiring pa lang sa budget ng 2026, meron na kagad na insertion. Ayan. So ano pa kaya mangyayari dito? Ay, naku po. Grabe na talaga ang kakapal na mga mukha ng mga nandyan sa loob ng saan man yan, sa Congress, Senado o sa Pelasyo, ano ba yan? Dami, lahat po yan. Ba't pa sobrang ang kapal na mga mukha ng mga to? Sabihin, Yusek, magkakaroon din ng sweeping review dito sa budget ng DOH, DH, at DILG. Kung meron po talaga. Kasi ngayon po, kailangan lang tignan. Hindi pa po natin masasabi na talagang meron mga anomalyang naisingit.
So, yun po, no? Pasok natin to. Les de Los Santos. Magandang araw mga kaibigan. Ito, talagang nakakapanghinayang. So, yan po, no? Ayan po ang nangyari. Yun sa kay Auntie Claire. Isipin mo naman, no? Alam naman nila ang taong bayan, no? Ang laki ng binabayad na tax yung ating mga mamamayan. Ang dami ng binabayaran. Ngayon, nalaman pa ngayon na sa budget 2026 may insertion pa kagad. Ano ba yan? Hindi nyo na ginagalang ang ating Pangulo. Kung sino man yan mga nag-i-insert. Wala kayong galang. No? Nakakadismaya. Ito na po si Shoutout General, no? Magandang araw mga kaibigan. Ito, talagang nakakapanghinayang, nakakadismaya. No. Ang Pangulo na mismo ang umamin na ang 2026 budget nagsisimula pa lang na i-deliberate sa Congress. Marami ng kalokohan. Marami ng isiningit. Inamin na mismo ng Pangulo. Ito, pakinggan natin siya. 26 budget, marami pa rin siningit. So, Tignan niyo po, no? Ay, nako. So, ganyan po kayaman ang ating bansa, Pilipinas. No? Kung hindi lang mayaman ang Pilipinas yan, bakit, sino bang magsisingit ng mga yan? Di ba? Alam nila siguro maraming makukurakot. Kaya singit lang ng singit. Di ba? Kayo, anong palagay nyo mga kareaksyon? Di ba mayaman ang Pilipinas? Kung hindi lang mayaman ang Pilipinas niyan, hindi na sila mag-i-insert ng mag-i-insert. Di ba mga kareaksyon? talagang it really needs to be cleaned out properly. 2026 budget, marami pa rin siningit. So, talagang it really needs to be cleaned out properly. 2026 budget, marami pa rin siningit. So, talagang it really needs to be cleaned out properly. 2000 Yeah. Kaya may statement na ang palasyo kanina. Nagbigay ng statement ang palasyo na the President has ordered the sweeping review ng 2026 budget, especially yung budget ng DPWH. Hindi na nga I don't know kung how do you call this na nangyari na noong 2025, tinagurian na worst budget in our nation's history. Dapat sana plansado na ngayon. Kasi natutukwan na nung nakaraan. Kailang parang walang nangyayari. Bakit nagkakaganyan? Okay, kung ako ang inyong tanungin, it's all about leadership. Tama. Oh, tingnan nyo. Tama. Nagsasalita siya. Wala lang. Yung expression sa mukha niya parang normal lang lahat. Okay lang. Kung ako pa yan, nanlilisik ng mata ko, baka mapamuran ako eh. Tama. Ba't sa kanya, wala Ako lang. nga lang eh. Maraming pa. Marami. Kaya pa, ganun lang. Ganyan daw siya eh. Hindi na niya mabago ang kanyang ugali, yung kanyang pagkamabait. Tinanong sa kanya ng isang reporter, masyado ka daw mabait. Tama. Wala akong magawa, yan ang aking pagkatao. Sabi hindi na daw niya mabago. Yung Ay, nako. nag-inspect siya ng flood control project sa Baliwag, Bulacan na diyan. I'm getting very angry. Kailang mukha niya, everything, walang expression, walang hindi yung kanyang body language. Tama. Hindi mo mahalatang galit. Yung words lang niya, I'm getting very angry. Kaya okay, ito experience ko. Nasign ako sa isang unit. It's an infantry brigade. Nung naunang commander namin, medyo wala lang.
hindi siya stricto. Tapos may mga ginagawa rin na hindi maganda. Kaya ang mga sundalo, ganun din ang gawa. Tama. May sundalo, naglalasing, hindi masyadong sumusunod sa mga Utos. alituntunin sa kampo, may nagsasabong, may nagsusugal. Ganon. Kasi yung commander, follow the leader eh. Tama. Biglang may pumalit. Stricto. Simple lang ang buhay. Wala kaming makitang, wala kaming ikareklamo sa kanya dahil kung ano ang patakaran sa buhay militar, ganon siya. So, pinagbawal niya, hindi siya nag-inom. Pinagbawal niya ng inom. Sigarilyo, Tama. bawal. Kasi hindi siya Palakpakan. nagsisigarilyo. Oh. Sugal, hindi siya. Yan. Lahat pinagbabawal niya kasi nga siya, hindi rin niya ginagawa. Yan. Ay ang mga sundalo, walang magawa, sumunod lahat. Kasi kitang-kita nila sa buhay ng commander. Hindi ko na lang siya pangalanan, kaya lang marami akong natutunan sa commander namin yun dahil matino. Talagang ito election nung year ba yun? 1992. Election. Normal yan noon, magdatingan pera. Di siyempre, tanggap. Siya, yung commander namin, di tinanggap. Isang attaché case na puno ng pera, dinala. Nabalitaan na lang na yun, nasa uli ng itong aming matinong commander. Ipasauli niyan, ayoko niyan. Di niya tinanggap. Ganon. So, nung nalaman namin ganon, ay sinauli niya yung, sigurado, milyones yun. Hindi niya tinanggap. Lalo kaming bumilib. Kaya, isang salita pa lang niya, sumusunod na kaming lahat. Dahil, set the example. Ganon na ang leadership. Set the example. Example. Pag Yan. kahit sa bahay na Yan po ang ibig sabihin ni General, no? Yun, kailangan, sample, set the example, hindi ba? O, kung halimbawa, ang tatay mo, lasinggero, di mga anak mo, puro lasinggero na rin. Parang ganun na rin. Dapat, kung ang pamilya, merong stricto nga yan. Kaya nga, ang sabi, minsan sa pamilya, kahit hindi mo kailangan mag-stricto o maging matapang, kailangan maging matapang ka. Yan ang kailangan ng mga anak mo. Kung hindi ka matapang, baka pagdating ng panahon, lulukohin ka rin ng mga anak mo. So, yun lang. So, lahat po ng subscriber at magsasubscribe, maraming salamat po. Sana may natutunan po tayo ngayon sa video to. Ayan. God bless po.